Yon, good morning. Today is anong petsa ngayon, sir? 27. December 27, 2020. Malapit na mag-New Year. Merry Christmas nga pala. Bali, ito si sir. Galing ng Tondo. Pangalan natin, sir? Ramil. Si Sir Ramil. Bali, pumasyal sa akin dito para magpa-install ng oil cooler. So, sa totoo lang, itong radiator, si Pastor J na po nagkabit niyan. Ang in-install ko na lang, yung mga adapter, yan, yung banjo bolts, yung hose. Bali, yung ibang materials na lang ang in-install natin. Ang kabuang install ko dito, sa Gixxer, 350 pesos. Pero binawasan natin ng 100 pesos, 250 na lang para sa... Dahil na-install na yung pinakang main part ng oil cooler, yung coolant. Eh, paliwanag ko lang mga sir, kaibahan ng gantong pagkaka-install. Sa Gixxer lang sa Gixxer. Kasi ibang usapan yung sa ibang motor, sa FC, TMX, ibang usapan yun. Ito ipapaliwanag ko para sa Gixxer lang. So bali kasi pag gantong minor, bali leak test kami ngayon mga paps eh. Leak test kami ngayon. Kung may mga tagas yung install naming, ayan. Leak test kami ngayon. So bali papaliwanag ko rin yung kaibahan ng pagkaka-install na naka upside down ba. Yung in and out, ayan o, kung nakikita nyo, yung in and out papasok ng cooler nasa baba. Tsaka yung laki, yung kaibahan din ng laki. Ngayon, kasi ako ang ini-install ko lang mga sir, kahit anong motor, kahit anong conversion po sa motor, sa oil cooler, ang ini-install ko lang 6 layers or 5 rows. Pero sa iba kasi yung tawag nila sa 5 rows, 6 rows na rin eh. Pero sa akin, 5 rows lang yun. Yung binibilang kasi nila yung pins. Pag 6 yung pins, kala nila yun yung row. Ito, 6. Pero ang binibilang ko dyan, ito, yung daanan mismo ng langis. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. Sa iba kasi, ang binibilang nila yung pins. Kaya nagiging 6 kung tawagin. Ngayon, dito tayo sa main object ng pagbibideo ko mga sir. Kasi pag gantong kabit, pag minor, low RPM. So, ibig sabihin, pag low RPM, mababa rin yung oil pressure. Pag mababa yung oil pressure mga sir, ang nangyayari kasi, ang tendency, sa dami ng row mo, by gravity na rin, syempre, yung ibinobomba pong langis, doon pa lang sa kalahating row, may babalik na kaagad sa makina. So, ibig sabihin, ang umiinit pag minor lang, ang umiinit, kalahati lang. Pangapanga, sir, kung talagang kalahati lang. Eto si sir. Papa-witness natin kay sir. Kalahati lang. Kalahati lang. Dito wala. Dito malamig pa. Sa part na to malamig. Ito mainit. Kasi mga sir, yung oil na binomba ni oil pump, galing sa engine, kalahati pa lang, kaya na niyang ibagsak ulit pababa. Pero magagamit tong lahat pag uma-under ka na, pag mga 3,000 RPM. Basta pag tumaas ng RPM mo, pag nananakbo ka na, tsaka yan mag-iinit lahat. Pag minor lang, kalahati lang. Kalahati. Sa ibang motor naman, kunyari FC, yan. Pag ganito po ang kabit, tapos lalo kung ganito ang cooler mo, sa FC, sa mga Rusi, SYM, TMX, pag ganito ang cooler mo, kasi ibang ibang oil cycle ng Gixxer sa design natin. Ibang oil cycle ng Gixxer sa TMX, sa Rusi, sa SYM, sa mga TC Macho, mga FC, yan. Ibang kabit niya. Ibang oil cycle niya. Ang oil cycle kasi ng Gixxer, sir, from oil pump, cooler, balik kagad sa crank. Ito yung adapter na to, crank na yan, balik kagad sa crank. Bali dumadaan lang dyan mga sir, sa oil cooler natin na napupuntang langis dyan, 25%, halos 25% lang. Yung 75% na binomba ni oil pump, akit pa rin ang head yun. Kaya yung mga nagtataka, safe ba yan, mga ganon? Safe po yan, marami na po tayong na-installan yan. Tsaka yung mga na-installer rin natin na magpapatunay. Kasi medyo matagal na tayong nag-install nito eh. Siyempre, kung talagang nakakasira ba,
di sana may nagreklamo na sa atin, sa page natin, di ba? Di naman mahirap, ano yun eh. Kasi sinasabi ko naman sa kanila yun, mga sir. So, bali, nangyari sa FSA, ganto kabit mo. Malaking cooler, tapos nakababa yung adapter. Yung in and out na banjo bolts. Kung nakababa yan, once na magpatay ka ng makina, syempre, by gravity, mga sir, bababa yung langis mo. Bababa yung langis mo. Pabalik sa crank. Ngayon, pag nagpa-under ka ulit, bago bumomba yung oil mo, papunta sa head, kailangan punuin muna si cooler. Bukod pa yung mga hose natin. Kailangan punuin muna ni oil pump yung hose, papunta sa cooler, tapos out na hose, pabalik sa makina, tsaka pa lang magbubomba sa head. So, ibig sabihin, ilang segundong umaandar yung makina mo. Ilang segundong umaandar yung makina mo na walang bumubombang oil spray sa ibabaw. Katagalan, may mga nagsasabi na pangit daw ang oil cooler. Pangit daw ang oil cooler kasi nakakasira ng makina. Totoo po yun. Nakakasira ng makina, lalo kung mali yung install mo. Sa mga motor kasi, sa pagkakabit ng oil cooler, lalo sa ganito, itong design natin, may mga designation proper install ba para sa makina kung paano mo i-install. Kailangan na iintindihan mo yung cycle na ikakabit mo, tsaka dun sa cycle ng oil cycle sa loob ng makina. Nakakasira kasi kailangan pang punuin lagi si cooler pag ganito ang kabit mo. Pagpababa, punuin muna si cooler bago bumomba ang oil sa taas. Hindi katulad ng Gixxer kasi divided lang yung oil natin. Sa FSA kasi, sa mga katulad nga sinabi ko kanina sa ibang motor, lahat ng oil mong binobomba ni oil pump, dadaan muna sa cooler bago iba to sa engine components, sa mga pyesa sa loob. Kaya nakakasira pag ganito ang kabit mo. Pero sa Gixxer, gantong kabit, mapalaki, mapaliit, nasa baba, nasa taas, safe. Safe. Kasi yung sa pag nakataas kasi, ang advantage yung nasa taas, ang in and out ng cooler, lagi ka nang may pondo. Kaya hindi na mahihirapan si oil pump na magpuno kasi may pondo ka na eh. Ngayon, ang tanong naman ng iba, sir, kada change oil ko ba, paano yung may iwan na langis sa oil cooler? Walang problema doon dahil konti lang yun. Ilang ano lang yan, oh. Matatapon din naman yun eh, may babalik. Sasama, sasama, pero konti lang yun, sir. Huwag mong iisipin yung ganong karami. Kesa naman na lagi kang nade-delay ang oil spray sa taas, mas malaking problema po yun. Basta kada change oil, at least change filter din sa makina para 100% safe. Okay mga sir, thank you.